Morning! Yan. Morning! Yon. Welcome po to Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining us today. Pwede po ba pakibati ninyo mga katabi ninyo sa paligid natin? It's Sunday once again. Salamat po for coming despite na napaka-maulan po kagabi. Sino po dito ang may mga tulog sa bahay, kagaya namin? Pero salamat dahil pagdating ng Sunday morning, actually kanina umuulan pa rin dito sa Las Piñas eh. Pero salamat po dahil tayo po ay umaaraw na. Masakit lang yung loob ko. Alam niyo kung bakit? Hindi ako nakapaglaba kahapon. Sino dito ang hindi nakapaglaba kahapon? Hindi nakapaglaba. Sayang, sabi ko, natambakan tayo, pero iwanan po muna natin yung mga labahin na yan at atupagin natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba ay nalabhan na? Kasi lalabhan tayo ng salita ng Panginoon today. Amen? Amen. Ang ganda tignan po na bawat isa ay nakasmile dahil sa kabila po ng ulan, tayo po ay meron pa ring dahilan talaga para ngumiti. At napakasaya pong pagkakataon na tuwing Sunday, pinagsasama-sama po ang mga anak ng Diyos sa kanyang tahanan. Amen, church? Amen. At sa umaga pong ito, kagalahan ko pong ipagpapatuloy natin yung ating serye na kung saan ay aalamin po natin ang mga termino sa Biblia na, di ba sinimulan natin ito first Sunday of July, na pangkaraniwan ay hindi po umaakma sa tunay na sinasabi ng Biblia. So alamin natin kung ano ba yung tunay na gustong sabihin ng Panginoon sa atin. At ito po ay atin pong pagsasaluhan dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So once again, for those people who are watching online, this is Solution Grace Church and we would like to invite you every Sunday at 10 a.m. Kami po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yun ang nakaligtaan ko kanina sa Facebook. Hindi ko na ilagay pangalan ng building. Nailagay ko lang Unit 114, CV Star Avenue. Saan kaya sila napunta? Pero alam kong papunta sila dito. And masaya po dahil mas masaya po yung on-site dahil nakikita nyo yung mga nagagandahang mukha ng inyong mga kapatiran. Amen. Di ba mas masarap yung on-site? Pag online kasi mahirap yung may ginagawa ka, nagluluto ka, hindi ka masyadong concentrated sa iyong pinapakinggan. Pero pag nandito po kayo, masarap na po ang praise and worship. Masaya pa, pero tayong ka-fellowship at kasama natin yung ating mga kapatiran, mga mahal na kapatid sa Panginoon. Di ba, Tita Lorna? Si Tita, ang ganda ng damit, Filipiniana. And by the way, come August, yung atin po mga aawitin for the praise and worship ay puro Tagalog. Mga kanta ng Hillsong, ng Lakewood. Puro Tagalog nga eh. Puro Tagalog. Kasi buwan ng wika yun di ba? Naalala ko last year, pinakiusapan ko yung mga taga-SJC. August din yun buwan ng wika. Sabi ko mag-Filipiniana, tapos barong Tagalog yung mga lalaki. Nagbarong ako mag-isa. Baka naman next okay ba sa inyo, magbabarong tayo para kayo naman nakabarong, ako naman nakamaong. Para magantihan ko man kayo ng mga pinaggagawa nyo sa akin last year. Pero maganda nakabarong paminsan-minsan So subukan natin yon. And of course, masaya po kami makasama kayo dahil ang ganda na pag-uusapan natin today. At alamin po natin ito, of course, sa biyaya ng Panginoon. So, ready na po ba kayo to listen to the Word? So tayo po muna ay manalangin. Aba, we thank you once again for bringing us sa iyong sambahan na kung saan ay patuloy po namin lalasapin ang iyong biyaya sa pamagitan po ng aming pag-aawitan, sa presensya ng aming mga kapatiran, and of course, sa panahon amin pong pakikinig na iyong salita. Dalangin ko po na gamitin niyo po ang inyong lingkod para iyong maging tagapaghayag at mailahad ko po na maayos ang iyong salita at mapawi po anuman pong kalituhan, duda at pangamba sa aming mga kaluluwa. At tulungan niyo po kaming mamangha ng patuloy aming mga isipan sa pamamagitan ng iyong biyaya na sadyang mapagpalaya.
And Lord, this we pray and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, importante po na maintindihan natin ang buhay kasi marami po mga tao sa ngayon ay kagaya nito mga nakalipas na balita, napapatawan daw po ng 20% ang itong business ko sanay sa bangko. Ano nga ba yung papat na? Hindi savings eh. Yung long-term interest sa 20%. Ano? So parang sinasabi ng mga tao, parang pinipigilan nyo kaming mag-ipon na. So yung mga bagay na gano'n, minsan nagpapagalit sa mga tao. Dahil lahat na lang daw may mga tax, lalo sa Pilipinas, ang daming tax. Pero minsan nakakaligtaan natin na kasi nga, ang propensity ng tao na pag nakita tayo ng isang masamang balita, nakakaligtaan na natin mga mabubuting balita. Para ba pag nakita tayo, halimbawa, yung daddy ko nung araw ayaw na bumibili ng donut. Pag nagpapabili si Aves ng donut, sabi niya, lugi ka dyan. Kasi mas malaki yung butas. Kesa doon sa laman. Although, pag tinignan mo naman, talaga may punto naman yung tatay ko. So sabi ni Aves, bili mo ako nung walang butas. So, pangkaraniwan, hindi natin nakikita yung brighter side ng mga bagay-bagay. Ano? Ganyan din po sa ating mga buhay. Kapag tayo po inaharap sa mga problema, kadalasan ay nagre-reklamo tayo sa Panginoon. Bakit ganun, O Diyos? Naglilingkod ako sa iyo. Dami kong ginagawa para sa iyo, pero bakit pinahayaan mo yung mga bagay na to? Mga kapatid, alalahanin po natin that we still live in this fallen world. And I've got good news for you. Alam niyo po yung mga problema ang ating kinapapaloban. Number one, hindi po ito bigay ng Diyos. At lagi po natin ito pinag-uusapan sa church. Hindi po pwedeng magbigay ng problema ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Wala siyang problema. Hindi siya pwedeng magbigay ng bagay na wala siya. Ang binibigay niya po sa atin ay solusyon. Kaya nga po yung ating church ay pangalan ay Solution Grace Church. Ikalawa, kaya tayo nagkakaroon ng problema, it's because galit na galit sa atin si Satanas. Ngayon at galit na galit siya sa Diyos kasi bakit siya nagagalit sa atin? Gusto niyang lalong saktan ng Diyos pag sinasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Tayo yun. Ikatlo, we still live in this fallen world. Na talaga hindi natin may iwasan. May mga bagay na nakasasakit ng damdamin natin. Ikaapat, may mga ginagamit ang kalaban na tao. We cannot please everyone, of course. So, ito po mga bagay na ito, kapag naintindihan natin, ay nagbibigay po ng kagaangan sa ating pagharap sa buhay. At ang maganda po dito, ito pala mga bagay na ito ay ginagamit din ng Diyos, bagaman hindi sa Kanya galing ang problema, para buuin tayo bilang mga individual. Ako gano'n ang tinitignan ko na ito mga bagay na hinaharap natin ay tinitrain pala tayo ng Panginoon para maghari sa buhay na ito. Kaya po yung message natin for today, ang ganda ng title, Training for Reigning. Tayo ay tinitrain para maghari. So, ibig sabihin na gusto ng Panginoon, hindi tayo defeated. Kayo ay victorious. Amen? So, sa mga nanonood po sa atin online, pakilagay po sa comment section, I'm a victorious person, a victorious Christian. So, tayo yun. Kaya gusto ng Panginoon, bagaman marami tayong mga hinaharap na mga problema, we call it sometimes pagsubok, hindi dahil sa sinusubukan tayo ng Diyos. Kasi di ba pag may problema tayo, thinking natin, we call it pagsubok, sinusubukan ako ng Diyos. Ako, I don't see it like that. It's an opportunity para subukan natin ang Diyos sa panahong tayo may problema. Kasi kung susubukan ka ng Diyos, kilala tayo ng Diyos, we are doomed to fail. Wala talaga tayong pupuntahan. Ngayon, pag sinubukan ka ng Diyos, tapos nag-fail ka, saan ka dadamputin? It doesn't make sense. Kaya pala tayo may mga, tawagin na nating pagsubok, para isang magandang pagkakataon para subukan natin ang Diyos. And you will never fail. And He will never fail you. Yun po magandang balita. Amen. Now, at the same time, so ang gumawa ng problema, tayo, pangkaraniwan, taong may kagagawan. Pero sabi ng Biblia, di ba? And you know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen. Bagaman meron kang ginawa at nag-cause ng isang masamang pangyayari, pero yung masamang pangyayari iyon ay gagamitin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Tapos ngayon, ito pala, gagamitin din ng Diyos para ikaw ay tinitrain for reigning.
Ang galing ng Panginoon, ano? So tayo po, mga mananampalataya, hindi tayo nalulugmok kasi believing na meron pong magandang pupuntahan itong quote-unquote, we call it pagsubok. Kasi nakikita natin sa journey na ito, nakikita natin kung gaano katapat at dakila ang Diyos sa kanyang mga pangako. So nagkakaroon tayo ng perspective na iba, no? Ang tawag po dito ay repentance. Because repentance in Greek, it's metanoia. Change of mind. So, pag pumupunta kayo sa church, nakapakinig kayo na tunay na mensahe ng Ebanghelyo, nagkakaroon tayo ng pagpapalit ng isipan. So, hindi tayo nagiging mapait sa buhay. So, pag meron dumarating ng mga problema, o we call it pagsubok, sasabihin mo sa sarili mo, thank you Lord, isang napakagandang pagkakataon ito para subukan ko na naman po kayo ang inyong katapatan sa aking buhay. And of course, He will never fail you. At the end of the day, lalo pong lumalakas sa ating pananampalataya. Amen? Amen. So ngayon, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo nagiging mapait sa buhay. Bagkus, sa kabila po na ang mundong ito ay nagdidilim, ang buhay naman natin ay lalong nagliliwanag. Amen? So hindi tayo nagiging mapait sa buhay. Hindi tipong pag nakita kayo ni kumari o ni kumpare, kumusta ang buhay? Ito, nakakaraos. Ito, ang daming kapaitan. Kaya yung mukha mo, 54 ka pa lang, mukha ka ng 68. And by the way, salamat po sa mga nakiselebrate sa akin ng aking birthday. I just turned sweet 54. May sweet pa yan. Sweet naman talaga eh. Sweet 54. Kaya maganda pag tinatanong kayo ng mga tao, pag ilang taong ka na, lagyan mo ng sweet. Sweet 60. Ganyan. Di ba? Bakit ang sweet lang ba 16? Hindi po. Pag 17, mapait ka na? Hindi. Dapat sweet pa rin tayo. Kaya pag tinatanong ako ng iba, ilang taon ka na, Laverne? Sweet 54. Di ba? Hindi halata. Mukhang 53 lang. Okay. So, atin pong message for today, it's entitled Training for Reigning. Come on, say this with me. Training for Reigning. Sinasanay tayo ng Diyos para maghari, hindi para maging defeated. Gusto ng Diyos na nanagumpay tayo. Amen. Victorious po tayo eh. Amen. Tayo po ay, sabi ng Biblia, we are more than conquerors in Christ Jesus. Now, para po sa mga wala nung Sunday, anong magandang illustration nung verse na yun? We are more than, we, believers, more than conquerors in Christ Jesus. Alam mo yung pinakamaganda pong illustration dito? Si Senator Manny Pacquiao. Nakipag-boxing. Siya yung nakipagsuntukan. Kagaya mamaya, may laro daw po, ano? Laban kay Barrios. I hope hindi kayo pumusta. Pero we pray na panalo ang ating kampiyon, of course. So si Senator Manny ang lumaban. Nakipagsuntukan, blue, black, red, gray. May gray pa ba? And then nanalo siya. So ang tawag sa kanya, conqueror. Pag uwi sa bahay, kuha niya yung premyo. Pag uwi sa bahay, ibinigay ang premyo kay Mrs. Jinky Pacquiao. Walang suntok, walang anything, walang bugbog, wala. Nasa kanya pa yung premyo. Si Senator Manny yung conqueror, si Miss Jinky Pacquiao yung more than conqueror. Si Senator Manny typifies Jesus at the cross. Siya po yung nakipag-boxing doon. Pero panalo. Tayo po si Miss Jinky Pacquiao. May Louis Vuitton pa. Meron pang Secosana. Nasa kanya po lahat ng premyo. So walang bugbog. Tayo, wala tayong ginawa. Hindi tayo nasaktan, pero nasa atin po yung premyo. And that's why the Bible calls us, we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen, parapaan natin ng Panginoon. If that's the case, anong dahilan para malungkot ka? Hindi po ba? So ibig sabihin, meron na nakipaglaban para sa iyo. All you have to do, ang pakay lang natin sa mundong ito, ay patuloy nating aralin ang salita ng Panginoon. At ito po yung nagagawa every Sunday. Anong nangyayari every Sunday? Now, kapag ganyan po ang pananaw natin, sabi ng mga anak, pakilagay nga muna doon sa first verse, Proverbs chapter 4, verse 18. But the path of the just, sino yung just? Tayo, mga mananampalataya. Just. In other words, righteous. But the path of the righteous is like the shining sun. Kaya pala tayo nagniningning. Kasi hindi tayo mapait sa buhay. That shines ever brighter unto the perfect day. Amen. Now, this world is getting darker and darker. Meron po akong papakitang verse sa inyo.
na habang pinag-aaralan ko, ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Now tayo po, inilagay ng Diyos dito. I believe, hindi po accidental, ito rin po yung ating theme for the year. Na tayo po yung magliliwanag sa gitna ng dilim. Isaiah 60 verses 1 till 3. Arise, shine. Why? For your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Amen. Tayo po ito, church. For behold, the darkness shall cover the earth. Itong darkness pala dito, it speaks of our days. Pansinin niyo, mundo natin ngayon, napakadilim. Ang dami po mga tao na didepressed. Ang dami po mga tao ngayon, they call it, yung panahon natin, politically correct. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Yung mga jokes nung araw, sinasabi rin to nila Tito Vic and Joey, yung mga jokes nung araw, hindi mo na pwedeng gawin ngayon eh. Napaka-sensitive ng mga tao, no? Hindi po ba? Nung araw, yung mga biruan, yung mga pelikula nila nung nabubuhay pa si Rene Requiestas, hindi mo na pwedeng gawin ngayon yun. Maraming ma-offend. Kasi po, hindi natin maaalis because sabi ng Bible, and deep darkness the people. Nararanasan po yung sobrang depression. Konting kibot lang talagang nasasaktan. Well, it's prophesied in the Bible, but the Lord will arise over you. So gagamitin po tayo ng Panginoon, and His glory will be seen upon you. Why? Because meron tayong right believing. Sino po itong mga tinutukoy kong tayo? The path of our, the just, I should say. Yung atin pong path, yung atin pong nilalakaran ay katuwiran. At ang kaluwalhati ng Panginoon will be seen upon us. Makikita po ito sa ating mga buhay. And the Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Kaya po tayo mga mananampalataya, pansinin niyo po, even though hindi natin napiplease ang lahat ng tao, pero pag may problema, especially mga unbelievers, kanino lumalapit? Sa ating mga mananampalataya. And even po yung mga taong hindi masyado maalam sa Biblia, lumalapit sila sa atin. Sinasabi ko dito ang mga taong gipit sa mga born again, lumalapit. Kala nyo, Bombay, ano? Ulitin natin, ang mga taong gipit, o yung mga Kristiyanong gipit, sa mga grace receivers kumakapit o lumalapit. Di ba? Tayo tinatanong. Nagmumukha tayong matalino sa kanila, pero it's all because of the wisdom of God. Nagliliwanag sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi mayroon tayong tamang believing. Amen. Kaya importante po nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Kaya po tama yung ating theme verse for this year. Matthew 5:16, let your light so shine before men. Why? That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hindi man po natin ma-please lahat ng tao. Kasi totoo naman, we cannot please everyone. Pero mas maraming pagkakataon, pansinin nyo, lalapit na kayo ng tao. And they will ask you for prayers. Oy, pag-pray mo naman ako. Ate LJ, pag-pray mo naman ako. Di ba? Mga ganon. Pansinin mo, pag may mga pupuntahan kayong gawain, tas kailangan ng prayer, bigla ka naiisip. Tas pag may problema ka, lalapit sa'yo. Oh, pwede niyo ba akong pag-pray? Samantala nung araw, hindi ka naman niya kinakausap. Di ba? Alam niyo kung bakit? Nagliliwanag tayo sa dilim. Amen. Let your light so shine before men that they may see your good works. Kasi wala po silang mata for spiritual things. Ang nakikita nila, yung physical manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Ano po yun? Yung ating mga good works. Now, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti, product po iyon ng ating kaligtasan. Amen? Natural pong lalabas yun. Kaya ka gumagawa ng mabuti, wala kang magawa. It's because ang kabutihan ng Diyos ay nag-uumapaw sa iyong buhay. And then, pag nakita po nila yung kabutihan sa iyong buhay, they will glorify your Father in heaven. Amen. So, ni-establish ko lang po, bilang mananampalataya, you have to be established in your identity and position in Christ. At pag-uusapan po natin ngayon yun. So, may mga problema tayong kinakaharap, hindi po naisin ng Diyos, hindi niya kalooban, nananatili po kayong nakalugmok, hindi okay, talunan. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, you are reigning in life. Amen? Merong ibang mga tao, gusto nila, lugmok sila, mukha silang kawawa. Alam mo kung bakit? Gusto nila ng attention ng tao. Habang panahon na lang ganon. Pero hindi po kayo uunlad doon. Gusto natin, hindi. Tayo po bilang mananampalataya, dahil we believe that we are reigning in life through the one Jesus Christ, nagiging pagpapala po tayo para tulungan natin yung ibang mga nadidepress, na-oppress. Nagkakaroon ng anxiety. Anong tawag doon?
mga kabigatan sa buhay. So tayo po ay ginagamit ng Diyos bilang mga instrumento para mabigyan po ng tugon itong mga katanungan ng mga tao. Hindi tayo yung tipo ng mga mananampalatayang may malulungkot ka rin. Of course, sinasabayan natin sila sa kanilang nararamdaman. Pero, presensya mo pa lang, pagpapala na sa kanila. Nararamdaman niyo po ba yun? Ibang tipong pag dumating ka sa isang lugar, nabubuhayan ng loob yung presensya ng kwarto. Di ba? Hindi yung tipong, di ba meron tayong kakilalang mga ganon. Minsan may ganon no? Ang saya-saya natin, pero pagdating ng taong yun, parang tatahimik lahat. Pero yung presensya ng anak ng Diyos, hindi. Nagliliwanag. Kasi importante po, tama yung doktrina ating pinapakinggan. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ating pagsisimula, importante po na tama yung doktrina ating pinapakinggan. At gusto ko pong paalala ito sa atin, na kapag tayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po pwede nating ibigay yung ating sariling interpretation. Na ito po ay gusto ko lang pong ibigay po bilang babala dahil nauuso po ito ngayon hindi lang sa Pilipinas. Mas marami yata, mas nauna to sa Estados Unidos. Na pag nag-aaral po sila ng Biblia, ito ang ginagawa nila. This is wrong. Halimbawa sa coffee shop, nagsasama-sama sila. And then the leader of the Bible study will give them a verse. For example, anong masasabi niyo sa John 3:16? Kakausapin niya yung mga tinuturuan niya. Tapos magbibigay sila ng mga sarili nilang interpretation. And then the Bible study leader will say, okay, thank you for that interpretation. Hindi po marapat yun. Dapat po nakabase ating pag-aaral ng salita ng Diyos based on God's revelation, hindi man's interpretation. Gaya po ng sinasabi ng 2 Peter, chapter 1. Ito muna pala tayo. No? So, binigay ko na yung title, Training for Braining. So, bigay ko muna, Kuya Jet, pakilagay nga muna sa 2 Peter, bago yung question. Mamaya ko ibibigay yung question. 2 Peter chapter 1, verse 20. Knowing this first, so let's make this a priority. That no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Now, take note, church, yung word po dito na private, in Greek, it's idios. I believe, dito galing yung word na idiot. Ano ibig sabihin? One's own or private as opposed to public or peculiar as opposed to normal or general interpretation. So, pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, it should be based on God's revelation. Hindi tayo gagawa ng sarili-sarili nating interpretation, mga kapatid, ha? So, tuloy na natin. Pag-usapan natin. And this is our question for today. So, yung question natin is this: what is the difference between carnal mind and spiritual mind? So, inuunti-unti ko po ito ngayong July. Kagaya po nitong, I think it was 2 Sundays ago, pinag-usapan natin yung lukewarm Christian. Naalala niyo po yan, pwede niyo balik-balikan. So, ngayon naman po, alamin natin, ano ibig sabihin ng carnal at spiritual mind? At alamin natin to, hindi po nakabase sa ating mga sarili-sariling interpretation. Gaya na sinasabi ng 2 Peter chapter 1, verse 20. So once again, the question is, what is the difference between a carnal mind and the spiritual mind? Pwede rin natin itanungin na, what's the difference between having a carnal mind and the spiritual mind? So possible ba ng isang mananampalataya, ang kanya pong mindset ay carnal? Pwede ba yun? Alamin natin ang sagot, ha? Now, alamin natin, ano bang sinasabi ng talata ugnay dito? Bakit ayaw ng Diyos na tayo maging karnal? Ating key verse for today is found in Romans 8, verse 6. For it to be carnally minded is death. So pag karnal daw po ang isipan natin, it could lead to death. But to be spiritually minded is life and peace. So napakaganda po nitong paalala sa atin, no? Alam niyo, we are so blessed as a child of God. Alam niyo kung bakit? Kasi we have a God na hindi po siya yung tipo ng Diyos na narcissist. Marami pong katuruan sa ngayon. Sinasabi nila, ang definition nila about God, about the sovereign, that God can do anything. Of course, I believe that. Pero sabi ng Biblia, hindi po siya narcissist na Diyos. Hindi siya manipulative na Diyos. Meron ako napakinggan before na teaching. Hindi, He can do whatever He pleases. Kaya si Hodang masaktan ka, pero gagawin ng Diyos yun. Wala kang mababasa sa Biblia ang ganun. Alam niyo po yung definition ng sovereign? Meron nagde-define nito ang ibang mga tagapagturo. He can do whatever He pleases. No. Pag sinabing sovereign, kahit tingnan niyo po sa dictionary and even sa Bible, ibig sabihin nun, chief.
Di ba? Hindi si Chief, ha? Chief. Hindi yung kilala nating gitaristang si Chief. Sana nanonood si Chief. Chief, ibig sabihin, having the highest rank. That's number 2. Independent. Di ba pag sinasabi natin yung bansa natin is sovereign, independent. Ganun po kabuti ang Panginoon. Now, even though, it's a definition, Almighty. Even though He is Almighty, but He will never, this is good news, He will never override your decisions. Mga narcissist, ganun eh. Kasi masaktan ka, pero gagawin ko, ipipilit ko yung gusto ko. Yung pinag-aaralan ko yung word na narcissist at yung sovereign, parang parehas pag tinignan mo eh. Sa definition nila ng Diyos. Kaya po marami mga naging atheist. Kasi ang pakiramdam nila, wala namang pakialam sa akin ng Diyos kung anong gusto niya, gagawin niya. But the truth is, ang ibig sabihin ng sovereign, ulitin ko independent, having the highest rank, chief, almighty. Even though God is sovereign with those definitions, but He will never override your decisions. Alam mo kung bakit? As a free moral agent, binigyan po tayo ng free will and He wants us to exercise yung free will para sa ating free choice. Kaya po tanggalin natin sa isipan natin, kaya yung iba nagagalit sa Diyos eh. Hindi po. Ang Diyos po binigyan tayo ng kakayahan na magpasya at magdesisyon sa ating mga sarili. As a matter of fact, hindi rin po siya manipulative na Diyos. Kaya para sa mga may maling kaisipan about God, hindi po siya ganun. Ang Diyos po ay napakabuti. He will give you choices to choose from. Bigay sa yung verse, Deuteronomy 30 verse 19. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you, what? Life and death. So meron ka pagpipilian. Blessing and cursing. Now, hindi po natatapos dito. Dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka niya i-manipulate. Alam niyo kung bakit? Mahal ka ng Diyos and He respects you so much. Pero may recommendation ng Diyos. Yun ang maganda. Ako, ito yung ginagawa ko sa mga anak ko eh. Bilang ama, bibigay pa rin kita ng choices. Pag merong pagpapaalam sa akin yung mga anak ko, ang sinasabi ko, hindi ko sinasabing wag or sige. Bibigyan ko siya ng choice. Kasi dapat matuto tayo sa Diyos eh. Hindi pwede yung, pag ako tatay, ako masusunod. Kaya nagkakaroon tayo ng maling notion sa Diyos eh. Di po ba? So God is giving us choices to choose from. Life, death, blessing, cursing, and then He gives us recommendation. Therefore, choose life. Bakit? May reason din. That both you and your descendants may live. Wow! Ganun pa kabuti ang Diyos natin. Hindi po siya kagaya ng ating mga iniisip before na kaya maraming tao nagagalit sa Diyos. Amen. Alam niyo po, even si Satan, may sariling pag-iisip yan eh. Gaya na sinabi ko last Sunday, would you agree with me that God did not create Satan? Hindi niya kinreate si Satan. Kasi hindi po siya gumagawa o hindi siya lumilikha ng mga masasama eh. Di ba sabi nung Psalm chapter 5 verse 4, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. Wala pong masama sa Diyos eh. So hindi siya pwedeng lumikha ng isang masama, kagaya ni Satan. Masama si Satan eh. Ang nilikha ng Diyos si Lucifer. Yan naging praise and worship leader. Ang ganda pong nilalang. Pero sa sobrang puging-pugi sa sarili niya siguro, kaya hindi tayo masyadong pinapugi siguro, no? Para hindi tayo maging puging-pugi sa sarili natin. Si Satan ganun eh. Sabi ng Biblia, nasa kanya lahat ng instrumento, kung paano, hindi ko alam paano itsura ni Satan eh. Pero kami naman dito sa SJC, mga kalalakihan, caring naman natin, di ba? Hindi naman tayo kagaya ni Lucifer eh. Sanayan lang eh. Misis ko, hindi na masyado napupugian sa akin. Sabi ko, nasanay ka na kasi. Lagi tayong magkasama eh. Now, sino nag-create kay Satan? Si Lucifer mismo. Because of pride. So, pinigilan ba siya ng Diyos? Hindi. Pero may choice pa rin siya. Yun lang ang nakakalungkot para sa kanya. Di po ba? Nakakalungkot yun. Pero, choice niya yun eh. Now, tayo po'y mas blessed kay Satan. Alam mo kung bakit? Wala pong inilaan na tagapagligtas for them. At yun sa mga sinama niya, anghel. Amen. Alam mo, this is good news, no? Ilan ang isinama ni Satan na mag-aklas sa Panginoon? 1/3. Kahit po buong anghel sinama niya, hindi pa rin sila mananalo sa Diyos. Diyos siya eh. Di ba? Amen? Now, mga kapatid, this is good news. May makapangyarihang paalala po sa atin ng Diyos.
Kapag tayo po bilang mananampalataya, at lagi po ang clinging natin dun sa recommendation ng Diyos, at ganoon din po sa mga anak, lagi nyo papakinggan ang sinasabi ng mga magulang nyo because your parents wants the best for you. Ganoon din po ang Diyos. Sabi ng Deuteronomy 30 verse 19, therefore choose life. Merong masama, may evil, may cursing, but therefore choose life, that both you and your descendants may live. Now, ito rin po recommendation ko sa inyo bilang mga mananampalataya. Meron po magandang paalala sa atin ng Biblia in Romans chapter 5 verse 17. For if by the one man's offense death reigned through the one. Sino po tinutukoy dito? It was Adam. Dahil po sa kanyang pagkakasala, naghari ang kasalanan. Di po ba? Isang kasalanan lang. Now, pinigilan ba sila ng Diyos doon? Sabi ng Diyos, di ba? Of all the trees in the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, for when the day you eat of it, you shall surely die. And it happened. So, by one man's offense, by Adam's offense, death reigned through him. Pero ito mabuting balita. Hindi pa pala mabuting balita ito. Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, kasalanan ni Adan, kung bakit po tayo maraming namamatay sa mundo, for the wages of sin is death. Ito po yung sweldong hindi maganda. Wages, sweldo yan eh. At ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan. O kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Now, ito yung good news. Much more. So, mas mayaman po, mas nananagana ang ginawa nung second Adam, who is Jesus himself. Much more, who receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life through the one, Jesus Christ. Kaya pala sabi ng Romans 6:23b, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Now, mahalaga ito mga kapatid ha. Sino po dito gusto mag-reign in life? As opposed to death. Ibig sabihin, kahit po ang buong mundo ay punong-puno na ng depression, pero ours is getting brighter and brighter. Kahit po dilim na po ang mundo, pero tayo po, we are reigning in life. Ako gusto ko yun. Of course. Hindi ka lang basta hindi ka lang hindi depressed you are reigning. Hindi in this life lang in life in particular, as opposed to death. Marami pong tao sa ngayon. Buhay sila physically, pero ang kaluluwa nila, patay, depressed, oppressed. Walang kabuhay-buhay. Ngayon, ang masama dito, pag patay po ang inyong kaluluwa, ang manifestation nito sa inyong katawan, death. Mamaya, magkakasakit na po kayo. Humihina ang inyong immune system. May nabasa ako sa Facebook, sabi niya, kahit daw gaano kalakas ang kanyang immune system, nanghihina pa rin siya pag wala siyang pera. Sabi ko sa kanya, kailangan mo therapy. Pero tayo, hindi ganon mga kapatid Kahit wala kayong masyadong pera, kaya kayo malakas because buhay na buhay ang spirit. At naintindihan natin ang gospel. Yun po importante sa kaluluwa. At ang manifestation sa inyong katawan, buhay na buhay. Hindi kayo lumalakas dahil lang sa pera Yun ang nangyayari sa mundo. Alam niyo kung bakit tayo holy? Now, what is the opposite of holy? Uncommon. Or common, sorry. Pag sinabing common, hindi siya holy. Ordinaryo. Pag holy, set apart unto God. So, ibig sabihin, uncommon tayo. Kapag ang mundo po ay nalulungkot, holy tayo, uncommon, hindi tayo nalulungkot. Even though hindi ko in-invalidate may mga kalungkutan, pero the thing is, alam natin yung katayuan natin, yung ating possession in Christ. Kapag ang mundo po ay punong-puno ng takot, since we are holy, yung salungat doon ang nararanasan natin. Because we are set apart unto God. Amen? Church? So ngayon, tingnan natin to How do we reign in life? Sabi ng talata, by receiving the abundance of grace. One time may nagsabi sa akin, alam nyo, Laverne, sa church mo at sa devotion nyo, puro preaching mo, puro grace. Sabi ng talata, abundance of grace Hindi pwede dito po, hindi natin tinatanggap yung God's grace is enough. No, God's grace is more than enough. Di ba? Church, His grace is more than enough. Kasi kung patas lang yan, hindi po ganun ang Diyos. Di ba sabi ng Biblia, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Hindi po sinasagot ng Diyos ang prayers natin. He over-answers our prayers. Tandaan po natin yun.
Kaya pag meron po kayo answered prayer, isipin mo, kahit hindi yan tumutugon sa simula, sa pagnanasa mo, pero believe it na the Lord over-answered your prayers. Ganun po kabuti ang Diyos. Now, how do we reign in life? By receiving God's abundant grace and receiving the gift of His righteousness. So, ang righteousness po, it is not something that you do. Before po, in the Old Testament, para maging righteous ka, you have to do something. You have to fulfill the law. Pero po sa panahon natin ngayon under grace, righteousness, it's something you have to believe and then you receive it. Kaya nga po, if you want to reign in life, two things you do. Dalawa lang. Receive God's abundant grace. Lagi kayo makinig ng mga mensahe tungkol sa biyaya. And then receive His gift of righteousness. And then you will reign in life. Kaya pansinin niyo po, ang isang mananampalatayang busog na busog sa salita ng Panginoon, hindi po siya nanghihina. Amen. Actually, hindi nanghihina ang inyong espiritu kasi yung term natin, no, nanghihina yung spiritual life. Hindi po. Ang nanghihina sa inyo bilang mananampalataya, hindi yung spiritual. Kasi ang spirit mo busog na eh. Nandun na ang espiritu ng Diyos eh. Ang nanghihina sa inyo yung kaluluwa. Kaya di ba, kung nasundan niyo po ako sa ating Bible study, I think it was two Tuesdays ago, hindi po kailangan ng mananampalataya ang revival. Revived na po tayo eh. Naranasan na natin yung rebirth. Yung pong synonymous sa word na revival, rebirth, regeneration. Na-regenerate na tayo. Bilang mananampalataya, kaya ka nalulungkot, nalulumbay, kailangan mo lang hindi ng revival, renewal. Renewing of the mind. Paano mo natatanggap yon? By receiving or by listening to the word of Christ, umaattend kayo ng church, nagba-Bible study kayo. Kaya po sa panahon na ngayon, litong-lito ang mga mananampalataya. Nung araw, ganun din ako eh. Pag umaattend ako ng church, sabihin nung tagapagsalita, sino dito ang gustong tumanggap at i-renew ang kanyang pagtanggap sa Panginoon? Ilang beses ako lumalapit sa altar eh. Lagi ako nag-altar call para sure na pag nag-rapture, sasama talaga ako. Tapos ang dami ko rin nakikita, mga Christians na nandun lagi sa altar. Nagkakaroon ng altar call, Panginoon, tinatanggap kitang muli bilang sarili kong tagapagligtas. Kasi revival eh. Yun ang turo sa atin. But the thing is, hindi mo kailangan ng revival. Renewal lang of the mind. Now, paano yun? By receiving yung salita niya. At ang salita ng Panginoon, tinuturuan tayo, if you want to reign in life, you just have to receive His abundant grace and His gift of righteousness. Then you will reign in life. So, when you reign in life, Satan does not. Amen? When you reign in life, depression does not. When you reign in life, even po yung mga vision nyo, hindi nananagumpay. Amen. Minsan, meron pong lumapit sa akin yung dating church namin. Ang problema niya, nanonood siya ng porn. Para po maintindihan natin yung verse na to, this is powerful. Tapos naninigarilyo siya. Now listen, church ha. Ito yung kakaiba. Narinig ko to sa isang pastor, in-apply ko sa kanya. Sabi niya, pastor na ako noon eh. Paano kaya ang kailangan kong gawin para managumpay ako sa ano? Kasi nahihirapan na siya, nanonood siya lagi ng porn. Hindi pa ito yung uso ngayon. Ngayon kasi sa cellphone pwede na eh, kahit mga bata, di ba? Ano yung meron sa cellphone ninyo? Anong meron doon? Huwag niyo na banggitin, mahahalata kayo. Di ba ngayon? Meron na eh. Now sabi ko sa kanya, this is receiving the abundance of grace. Habang nanonood ka, kasi hindi rin niya mapigilan eh. Kasi hindi ko rin naman siya pwedeng pigilan. Hindi ko pwedeng sabihin sa, oy, bantayan kita, nanonood ka ba ng porno? Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Diba lalong, sabi ng kasabihan, kapag pinipigil, lalong gigigil. Sabi ko sa kanya, habang nabubuhay, mayroong habang nabubuhay, merong pagtitipid. So ngayon, sabi ko sa kanya, habang nanonood ka, sabihin mo, ideklara mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi niya, parang hirap yata nun. Para naman akong para akong plastic nung pastor, hindi kaya ako gawin mo yun. Tapos habang nagninigarilyo ka, habang hitit mo ganun, pagbuga mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo, totoo nga, effective sa kanya. Kasi nakilala niya sarili niya,
Ako ay matuwid sa harapan ng Diyos, so therefore, hindi ko dapat ginagawa yung panonood ng porn. Hindi ko na rin sinisira ang katawan ko sa paghitit ng masamang elementong ito sa aking katawan. So, nare-remind siya of who he is before God, that he is the righteousness of God in Christ Jesus. Identity mo yun eh. Salungat ito sa natutuhan natin before. Pag nanonood ng porno, Panginoon, patawarin mo ako, pero nanonood pa rin. Tinapos siya, Panginoon, patawarin niya po ako. Etong kapatid na to, alam ko, nakalaya na siya from doon sa kanyang vision na yon. Because, when you reign in life, yung vices mo does not. When you reign in life, Satan does not. Kaya masarap po. Pag sinabing reigning in life, ikaw ang nasusunod. Nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen. That is reigning in life. So, balikan na po natin ating pag-uusapan. Ano bang ibig sabihin ng... ito pala muna, gusto ko isingit ito. Alam niyo po, importante po yung kilala natin ating mga sarili. Kasi po sabi ng Proverbs 17:15, basahin ko lang sa inyo. He who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them alike are an abomination to the Lord. Yung po mga Pariseo nung araw, kasi ang tawag po sa mga Pariseo nung araw, sila ay entitled. Masyadong self-occupied itong mga taong ito. They felt na, at marami rin pong mga kamag-anak ito until today, ito yung mga taong under the law or mixture. Kapag they feel na kapag sila nakakagawa ng marami sa Panginoon, para may utang ang Diyos sa kanila na kailangan silang pagpalain. Because the law is based on man's ability to perform. Yun po yung law. So pag alam pakiramdam nila, kapag praise and worship ako laging tumutugtog sa church, Lord, you have to bless me because I have done so many things for you. So ito yung under the law. Maraming mga ganito, mga Pariseo. Now, akala nila, sila yung matuwid sa harapan ng Diyos by doing something good for the Lord. Sabi ng Biblia, that's abomination unto the Lord. Nakakala mo ikaw yung matuwid? Dahil sa iyong mga ginagawa, sabi ng talata, abomination. Alam niyo po sa Tagalog na abomination? Karumal-dumal. Now, ito rin po ang sabi ng Biblia, may mga Kristiyano sa ngayon, pag Kristiyano, ibig sabihin na bala na Espiritu, nasa kanyang Espiritu, di po ba? Born again. Pero maraming born again Christians sa ngayon, kapag ang mindset nila, tinanggap ko ang Panginoon Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas, pero lagi nating nakikita sa post nila sa Facebook, I am a sinner saved by grace. I am, present tense. Alam niyo po ba, itong mga uri ng mananampalatayang ito is also an abomination unto the Lord according to this verse. Because sabi ng Diyos, wag mong tatawaging marumi ang pinaging malinis ko na. At wag mo sasabihin malinis ang mga taong madudumi pa. So kapag mananampalataya ka, tanggapin mo that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Because ikaw yun eh. And by saying and by declaring that truth, you are in agreement with the Word of God. Kasi pag sinasabi mo hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos, magkakaroon po kayo ng problema. Kaya ngayon, ang epekto nito pag-uusapan natin mamaya. So bilang mananampalataya, I want you to be established in this truth that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid po kayo talaga. Amen? Amen. Hindi masyadong convinced, ano? Amen. Maraming salamat. Nakukuha ko na, ano? Nakukuha ko na. Romans 8 verse 6a. Ito pag-usapan muna natin. What's the difference between a carnal mind sa spiritual mind? Okay? For to be carnally minded is death. Now, ang mindset natin, usually we think of it this way. Carnal. Carnal ang utak niyan. Bastos yan. Lagi nag-iisip ng mga bagay na masasama. Ano pa? Ano yan? Mahilig gumawa ng gulo. Salbahe yan. Ganon, di ba? Puro kabastusan ng isip. Pero usually pag carnal, puro kabastusan ng isip. Now, half-truth ito eh. Yes and no. Pero hindi yun mismo ibig sabihin ng carnally minded. Yung naiisip mong bastos at masasamang bagay, yun po ay epekto lang ng pagiging carnally minded mo. Okay? Search. At ang mahirap dito, di ba? Actually, natotoo lang. Pag kayo po'y pinagbabawalan, lalo kayo nang gigigil eh, using the law. O I'll give you an illustration ha. Tingnan niyo po ito. Pag binigyan ko kayo ng kautusan, pumikit kayo.
Tama, hindi kayo kagad sumusunod. Nagkakasalan na kayo. Di ba? Pag binigyan kayo ng kautusan, hindi tayo sumusunod eh. Pumikit po kayo. O nagkakasala kayo uli. O pikit na, please. Tapos mag-isip kayo. Huwag kayong mag-isip ng lechong manok. O dilat. Di ba? Halimbawa dito sa kwarto natin, dumating kayo isang Sunday. Ganito lang. Tapos the following Sunday, pagdating mo, meron na nakasulat dito sa pintuan. At ginamit ko na po ito illustration before para lang sa mga baguhan. Tapos may nakasulat dito, kunwari, sa pintuan may kwarto dito. Huwag kayong papasok. May lihim na itinatago dito sa kwartong ito. Sa tingin ko, pag wala ako, pupuntahan niyo yun, di ba? Di ba? Ganon tayo eh. Propensity ng tao eh. Tapos pag may bagong pintura, huwag hihipuin. Pinturado. Wet paint. Anong gagawin natin? Susulat mo, McCoy was here. Brother Romy was here. Sayang kung nagraradyo pa ako, sarap gamitin nung sound effects na yun. Isipin mo, no? Buhay na buhay si Romy Diaz. Meron pa palang isa dito. Si Paquito ba yan? Si Paquito. So, mga kapatid, ano ibig sabihin ng carnally minded? Bastos ba? Actually, kaya sinabi ko kanina, ito po yung resulta. Pag sinabing carnally minded, actually, ikaw yung isang mananampalataya na hindi ka nag-agree with the Word of God. Patuloy mo kinikilala ang sarili mo na wicked, dirty, unholy, unrighteous. Alam mo kung bakit? Because bakit ka carnally minded? Hindi ka nakatingin sa espiritu mo. Nakatingin ka sa ginagawa ng iyong kaluluwa at ng iyong physical body. That's being carnally minded. So, you are judging yourself based sa nakikita mo. Kasi ang espiritu po, hindi natin nakikita, hindi rin natin nararamdaman. So, nagbe-base ka rin ng judgment mo, hindi lang sa nakikita mo, sa nararamdaman mo pa. Ang mga tao, very emotional. So, sabi ng Panginoon, for to be carnally minded is death. Kaya ngayon, pag ikaw yung nagbe-base ng iyong judgment sa iyong nakikita at sa iyong nararamdaman, it could lead to death. Namamatay ang iyong kaluluwa. Kasi even though ikaw ay matuwid, kinikilala mong madumi ka, unholy, unrighteous. Kasi yun ang nararamdaman ko, pastor eh. Yun naman na nakikita ko sa katawan ko. Bastos talaga ako eh. You're being carnally minded. Now, let me tell you once again, sabi ng Proverbs 17:15, that is an abomination unto the Lord. Ang nilinis ng Diyos, huwag mo tatawaging madumi. At kung ikaw ay mananampalataya, ikaw yun. Huwag mong titignan ang sarili mo bilang madumi. Kaya ka gumagawa ng madumi dahil tingin mo sa'yo madumi. Illustration pa. Halimbawa, kayo po ay naka-all white. Nayayain ko kayo. Punta tayo sa beach resort, magtampisaw tayo sa putik. Hindi kayo sasama, di ba? Kasi bakit? Ang awareness mo, naka-white ako, pastor eh. Or pag bagong toothbrush kayo, bibigyan ko yung chocolate. Ano laging sinasabi natin? Mamaya na lang, katutoothbrush ko lang eh. Di po ba? Yun ang consciousness natin. Pero kapag ang consciousness mo pa rin, it's because you're not hearing the true doctrine, yung right doctrine. Hindi eh. Mananampalataya ako, pero God is not pleased with me. Madumi pa rin ako, makasalanan pa rin ako, kaya gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Naalala ko nung araw, nung nagda-drive ako, nung baguhan ako, nagpa-park ako eh. Nag-aaral ako nung patalikod. Ang isip ko, mababangga ako. Nabangga nga ako. Kasi yun ang consciousness mo eh. Amen? So, what is carnally minded? Still, kinukonsidera mo sarili mo bilang marumi sa harapan ng Diyos. Wicked, evil, unholy, dirty, unrighteous. But the truth is, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, for God, take note church, for God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. Paano po naging sin? Hindi po naging makasalanan si Jesus. He became sin at the cross. By doing sin, sabi ng Bible, He did no sin, He knew no sin, in Him is no sin. How did Jesus become sin? By receiving our sins. Inimpute ng Diyos sa Kanya yung ating kasalanan. He became sin at the cross.
So with the same token, we became righteous by imputing or by giving Jesus' righteousness as a gift to us. Tinanggap lang natin. Wala tayong ginawang righteousness. Pero sa harapan ng Diyos, today and forevermore, you are the righteousness of God in Christ Jesus. So para mas mapabilis yung usapan natin. Pag carnally minded, even though ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, kabaligtaran yung iniisip mo, madumi ka pa rin, unrighteous, unholy. Pero to be spiritually minded, saan ka nakatingin? Sa spirit mo. Ano nangyari sa spirit mo? Bakit nananahan sa spirit mo ang banal na espiritu ng Diyos? Kasi sobrang linis na. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, isinuko mo sa Kanyang buhay mo, nag-agree ka sa Kanya, sabi ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So tinanggap mo ito, you agreed with God. Tinanggap mo si Jesus at nilinis niya ang iyong espiritu. Ang tawag po dito ay rebirth, regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So ngayon, yung espiritu mo, wala na kayong magagawa. Sobrang linis na po ito. Kasi kung madumi yung espiritu mo, hindi pwedeng manahan ng banal na espiritu. So by sobrang conscious ka about your spirit, what happened to your spirit? This is being spiritually minded. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. For to be spiritually minded leads to life and peace. Nakukuha niyo, church? So mali yung kaisipan natin before, na pag carnally minded, maduming mag-isip to, bastos to. Ngayon, kaya kayo nagkakaisip ng bastos is because you have this wrong believing na madumi ka pa rin, unrighteous ka pa rin, unholy ka pa rin. But the truth, kapag alam mong matuwid ka sa harapan ng Diyos, hindi ka nagsasalita ng mga bagay na hindi matutuwid. Kapag alam mo ikaw ay pinaging banal ng Diyos, hindi ka nagsasalita ng mga kabastusan. Kasi hindi na ikaw yun eh. Di ba? Church? Amen. This is you. This is your position in Christ today. Nung araw kaya ka bastos, kasi patay pa po ang espiritu natin. At ang patay ang espiritu, natural po sa kanyang bastos. Mahihirapang maging matuwid yan o magiging maayos magsalita. Kasi natural sa kanya ang pagiging bastos. Bakit? Hindi pa po siya mananampalataya. Kaya po yung sinasabi pangkaraniwan ng mga challenge ng mga pastor, layuan mo ang kasalanan. Kapag hindi po born na ganyan, hindi niya magagawa yun. Paano mo lalayuan ang kasalanan? And nature mo, makasalanan ka. Para mo sinabi sa aso, iwasan mong tumahol. Hindi pwede. Aso siya eh. Ibon, huwag kang lilipad. Natural lumilipad ng ibon. So, ang makasalanan, natural sa kanya magkasala kasi makasalanan siya. Hindi mo pwedeng sabihin sa taong yon, talikuran mo ang kasalanan. Pastor, gusto ko pero ayaw eh. Kasi nga wala kang lakas. Yung pagtalikod sa kasalanan, ito po yung nangyayari kapag tinanggap mo si Kristo because ang nangyayari doon ay rebirth, regeneration. It's an act of God. Hindi po act of man. It's an act of God. Where a spiritually dead person, before we were dead, is made alive in Christ Jesus. How did this happen? Through the Holy Spirit. So ngayon, even po yung pagpapatawad, hindi ka na nahihirapan. Why? Because hindi mo pagkilos yun. Pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya naging madali ang buhay natin. Unlike before, pag tayo nangangako sa Diyos, Lord, kaya before talagang it's doomed to fail eh. Pansinin niyo po dito sa church, pag sumasapit ang New Year, hindi ko kayo challenge na gumawa po tayo ng mga New Year's resolution. That's doomed to fail. Kasi man's effort yun eh. Ano pangako nyo last January? Pangkaraniwan, hindi nyo natupad. Hindi na ako mag-extra rice. Di ba? Wala naman nakatupad nun eh. Kasi propensity natin, tao yun eh. Pero pag sinabi natin sa Panginoon, Lord, thank you. Nakatingin ako sa iyo. This being spiritually minded. And believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Ulitin ko po righteousness, it is not something that you do. It is something, it's a gift that you believe and receive from God. Kasi po si Jesus, kung babalikan natin talatang ito, for God made Jesus who know no sin. How did Jesus become sin? By doing sin? No. Wala siyang ginawang kasalanan. He did no sin and he is no sin. Paano siya naging kasalanan sa krus? Hindi po siya naging makasalanan naging kasalanan. Because lahat ng kasalanan ng tao were imputed to his body. Doon niya pinagdusahan. So he became sin at the cross. With the same token, how did we become righteous? By doing good?
By obeying? By obedience? No. Ganon din po, kaya tayo naging righteous before God by receiving and by believing yung kanyang gift of righteousness. Ngayon, kapag alam mo ikaw ay righteous, conscious ka about this truth, gumagawa ka ng mga righteous deeds, righteous acts. Na kanyang punto? So this is spiritually minded, mga kapatid. Pag carnally minded po kayo, hindi po maganda yon. Now, tignan natin to mga kapatid ha. Pag kayo po ay sin conscious, or carnally minded, sabihin na natin sin conscious, para hindi nyo makalimutan ha, ito yung term. Pag carnally minded ka, sin conscious ka. Pag spiritually minded ka, you are righteousness conscious. O pwede nating para maalala, kung ito po ay sin conscious, sa kabila naman spiritually minded, yung I ng sin, palitan mo ng O, magiging son conscious ka. Ibig sabihin, conscious ka kay Jesus sa mga ginawa niya, kaya ako ngayon ay righteous. Okay? Okay. Now, pag ikaw ay sin conscious pa rin, ito pa masamang mangyayari po sa inyo. This could lead to being self-centered. Pansinin niyo. Kasi nagiging nagiging parang pakiramdam mo may utang sa iyo ang Diyos. Lord, ginawa ko to sa iyo, so you have to bless me. Maaga ako sa church, kumakanta ako sa praise and worship. Nagbibigay ako. Tapos pag hindi ka pinagpala ng Panginoon, sa iyong estimation, nagagalit ka sa Diyos. Di ba? Ano nangyari doon? Yung pagiging sin-conscious mo led you to death. Paano? Unti-unti. Nagiging self-occupied ka. Sa Bible, ang tawag dito self-occupied. Tawag ng Bible dito, self-seeking. Sa panahon natin, anong tawag dito? Entitled. Di ba? Maraming tao ngayon entitled eh. Feeling na dahil sa mga ginawa nila, di ba? Marami nagbabarilan sa parking lot eh. Hindi ba ako kilala? Sabi nung CEO dun sa gwardiya, sabi ng gwardiya, hindi po sir. Pang! Ako ang CEO. Mali eh. Binaril na niya bago siya nagpakilala. Hindi talaga siya nakilala. Patay na eh. Now, it could lead to self-occupation. Entitlement. Now, pag self-entitled ka, bakit? Kasi envious ka eh. Di ba? Pansinin niyo po. Kasi pag nakatingin ka sa sarili mo, tatanungin mo ibang tao, bakit ito ka darating lang? Ba't parang blessed? Ako, tagal ko na naglilingkod sa iyo ah. Di ba? May ganun tayo minsan prayers eh. Nagiging occupied ka. Now, tingnan natin itong verse na to. Kaya po nagiging magulong buhay ng mga taong to eh. Ito muna tayo, James 3:16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. See? Kaya po ayaw ng Panginoon na kayo po ay carnally minded. He wants you to be spiritually minded. Sa Tagalog, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ayaw po ng Panginoon na maging carnally minded tayo. Kaya you have to be spiritually minded. You have to believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag sinasabi mo, I am a sinner, present tense, saved by grace. Akala mo, napaka-humble mo. Actually, that's abomination unto the Lord. Isa pang bagay, pag sinasabi mo, I am a sinner, makasalanan pa rin ako even though you're a Christian. Alam mo ba dinideklara mo, sabi ng Bible in 1 Corinthians 15:17, that God was not able to bring Jesus back to life. Hindi siya resurrected. Tingnan niyo po itong verse na to 1 Corinthians 15:17. And if Christ is not risen, kung di nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus Kristo, your faith is futile. Walang kabuluhan. You are still in your sins. So the more naman sinasabing, I am a sinner. So ibig sabihin ng faith mo is futile. Walang kabuluhan. Christ is not risen. Kaya siya abomination unto the Lord. Nakukuha niyo, church? Kaya importante po ito eh. Natama doktrina natin eh. Pero yung iba, sinasabi lang ako, delikado yung sinasabi mo. Now, paano ngayon pag nagkakamali po tayo? Paano natin panghahawakan how to walk in the Spirit? Tingnan niyo po itong verse na to. 2 Corinthians chapter 10, verses 4-5. Malapit na ako matapos. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Ang labanan po natin, mga kapatid, spiritual battle. Kaya po pag meron kayong mga nakakabanggaan na ibang mga tao, huwag niyo siyang titignan bilang person. Tingnan niyo po, ito is spiritual battle.
ang kalaban ng nasa likod nito para po mas magaang ang pakiramdam natin kasi naintindihan na natin. Now, meron tuturo sa atin dito ang Panginoon. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself. So ayaw ng Panginoon na itinataas natin ating mga sarili. Because that could lead to self-entitlement, self-seeking. Against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Halimbawa, meron po kayong naisip na masama. Paano tayo mananagumpay? Alam niyo po ang sistema ng kalaban, nagkakaroon ng ang battle ng kalaban sa isip. Pansinin niyo, isip ang binabanatan sa atin. Ito yung battlefield. Napapaisip ka ng mga masasama, sasabihin ng kalaban sa iyo, oy, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang kilos ng mananampalataya? Battlefield nasa isip ha. Now sabi ng talata, pag meron kayong mga negative thoughts, para hindi nakukulting isipan nyo, bring every negative thought into captivity. Paano natin sisiluin yung mga negative thoughts na yan? To the obedience of Christ. Now, kapag kayo po ay binabanatan ng kalaban, ganyan ba ang mananampalataya? Ganyan ba ang tayo? Ganyan ba ang... Kasi minsan po bumabagsak tayo, di ba? Nagkakasala tayo. Now, anong sasabihin natin sa kalaban? Bringing every negative thought into captivity to the obedience of Christ. Tapos, kukwestiyonin na kalaban, yan ba ang matuwid? Oo, matuwid ako, sabihin mo. Kung gusto mo lang kausapin ng kalaban, ha? Kung gusto mo lang, kung gusto niyo magkaroon kayong conversation, oo, matuwid ako. Bakit? Hindi dahil sa obedience ko, but because of the obedience of Christ to His Father. So tayo po today, we are so blessed, highly favored, and deeply loved by God, not because of what we have done. Wala ka namang mabuting ginawa eh. Kaya tayo po ay, para managumpay ka, kasi kaya po tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, it's because of what Jesus has done on the cross. That is bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. I hope nakukuha niyo po iyon, church. I pray naging malinaw. Pag meron kayong negative thoughts, kinukwestiyon kayo ng kalaban, sabihin mo, oh, yung katayuan ko matuwid, not because of what I have done, but because of what Jesus did at the cross. That is bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kasi kakwestiyonin ka ng kalaban eh. Ganyan ba? Hindi ka sumusunod gano'n. Huwag niyo papansinin yun. Bringing every thought, negative thoughts into captivity to the obedience of Christ. Amen. Romans 5:19. For as by one man's disobedience, that's Adam, many were made sinners. Also by one man's obedience, many will be made righteous. Amen. That's Jesus. Now, bago tayo matapos, gusto kong iwan ito sa inyo. Kaya po ayaw ng Diyos na maging carnally minded ka because this is the truth. Would you agree with me that you are as righteous as Jesus? Dito nagkakaproblema ang mga mananampalataya. Sinasabi nila, Laverne, mockery ang sinasabi mo. Uulitin ko po kasing matuwid mo si Hesus Kristo. You have to believe it, church. Maraming church ngayon di naniniwala sa ganon. Mockery daw yan. Alam niyo kung bakit? Una sa lahat, yung katuwiran na meron ka, hindi naman galing sa'yo eh. Hindi ka naman naging matuwid because of what you have done, di ba? Kaya tayo naging matuwid because it is a gift from God. Gift yun eh. So yung righteousness na meron po si Jesus, imputed lang sa atin yun. That's why we are as righteous as Jesus. Take note of this verse. Love has been perfected among us. 1 John 4:17. In this, that we may have boldness or confidence in the day of judgment. So even pagdating po ng day of judgment, hindi ka natatakot sa Diyos. Why? Because, ito yung reason. As He dito si Jesus, as Jesus is, present tense is. Nasaan si Jesus today? At the right hand of God, di po ba? So are we in this world. Alam mo, napaka-powerful ng verse na ito. Is Jesus righteous? Yes. So are you in this world? Yes. Now, is Jesus depressed? No. So are you in this world? Kaya po napaka-makapangyarihan na salitang ito. Now, prosperous ba si Jesus sa langit? Yes. So are you in this world? Kaya po kailangan talaga, metanoia, change of mind. Kasi po, pangkariwan, nakatingin tayo sa kaluluwa natin. Ang kaluluwa natin, by the way, ang kaluluwa mo at katawan mo, nagkakasala pa rin. Pero ang espiritu mo, hindi na siya magkakasala. Pangkaraniwan, ang tao nakatingin sa kaluluwa. Masyado tayong busy 24/7 sa ating katawan. Gusto ng Panginoon, huwag ka maging abala sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan. This is being carnally minded. You have to be so focused on your spirit. What happened to your spirit?
This is being spiritually minded. Kaya lalo, tigit po, pag nag-iisa kayo sa bahay, lagi kayong magkaroon ng panahon na balik-balikan, ano ba nangyari sa aking espiritu? Dito tayo magbuhos ng ating mga panahon. Huwag po doon sa ating mga nararamdaman. Kasi that could lead to death. But being spiritually minded could lead to life and peace, may kapayapaan. Amen. Now, ito po, bago tayo matapos, ito yung mga benefits na meron tayo. If you are established in God's righteousness. Once again, yung mga problemang dumarating sa atin, ito ay training for braining. So, ginagamit ito ng Panginoon para tayo po masanay para maghari sa buhay. Hindi para maging mapait, hindi para maging malugmok. Ito yung ating mga benefits, sabi na Isaiah 54:14. In righteousness, you shall be established. So, if you are established in God's righteousness, sabi ng talata, you shall be far from oppression. Nandiyan yung oppression. Pero malayo ka doon. For you shall not fear. Amen. And from terror, for it shall not come near you. Alam mo kung ba't di siya makalapit sa'yo? Kasi kilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kita niyo po yon, church? And ito maganda, promise sa atin ng Panginoon. Lagi kong binabanggit ito, Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper. Even though the weapon is already formed, but it will never prosper. Ang galing. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Hindi po natin mapiplease sa mga tao. May mga tao maninira sa iyo. Pero if you are spiritually minded, yung mga dila na nagsasalita ng laban sa iyo, you shall condemn. Why? Sabi ng talata, this is the heritage of the servants of the Lord. Amen. Ito po yung kayamanan natin. And their righteousness is from me, says the Lord. Kaya pala. Amen. Kaya tayo matuwid, it's because we received Jesus' righteousness. Hindi natin ginagawa yun. Nasa sa atin lang. Now, by you being conscious of that righteousness, gagawa kayo ng mga matutuwid na bagay. Nakukuha niyo, church? Hindi tayo gagawa ng mga matutuwid na bagay para maging matuwid. Hindi po. That's the old law-keeping covenant. Gumagawa ka ng matutuwid na bagay believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Okay. Okay, tapusin na po natin to. Dito na tayo. Balikan natin yung ating... ito lang, gusto ko lang ibigay po sa inyo ito. Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace by which God has made us, Christians po ito, accepted in the beloved. Marami po nagsasabi sa ngayon, pansinin nyo, pag magkaroon kayo ng observation at saka survey, may tinanong ako before dito mga office mates ko, mga Christian office mates ko, sabi ko sa kanila, ano sa tingin mo tingin sa'yo ng Diyos? Ano mo sagot nila sa akin? Disappointed. Hindi siya natutuwa. Bakit? Kasi ang dami kong sablay Anong team song mo? Hari ng Sablay. Alam niyo, that is not in agreement with the Word of God. Bilang mananampalataya, sabi ng Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, by which, ibig sabihin, nagbibigay pala ito ng kaluwalhatian sa Diyos, no? By which He has made us accepted. Alam niyo yung word na accepted here is a very weak translation. Napakahina. God has made us accepted in the beloved, o beloved. Beloved, capital B, in Christ. So bakit tayo accepted? Because we are now in Christ, in the beloved. The word in, I-N, is a preposition of location. Tinuturo dito, nasaan ka ba? Bakit ka accepted? Because nakikristo ako. Every time God looks at you today, hindi ka na niya nakikita bilang ikaw, nakikita ka niya bilang nakikristo. And that's why you are accepted. Now, this is good news. Para po sa mga baguhan natin kasama. The word accepted here is karitu. Karitu. Alam niyo, dito galing yung word na charis, Greek. Charis, it's a gift. Gift. Anong ginagawa niyo sa gift? Pinapaniwalaan mo na. Paniwalaan mo muna. Akin ba yan? Kasi tanongin mo muna sa'yo, baka pabayaran Akin yan? Oh, sa'yo to. And then, receive it, and then say thank you. Di ba? Kasi mamaya, baka hindi naman talaga sa'yo, baka pababayaran So sabihin mo muna, akin talaga yan. So believe it. Sa'yo nga. And then receive it. So yung word na accepted, in Greek, karitu. From the root word charis. So, tayo po ay accepted or karitu, highly favored, because we are in the beloved. Huwag mo sasabihin na disappointed sa'yo ang Diyos. Tuwang-tuwa sa'yo ang Diyos. Now, if you have this truth in your mind, this is being spiritually minded. Kaya pa nagpipray ka, hindi ka nangingimi.
Kapag alam mo katotohanan ito, lalo ka pang magpipray. Di ba? Parang kunwari nanliligaw ka sa isang babae. Yung babaeng yun, nalaman mo may crush din sa'yo. Sasamantalahin mo yung pagkakataon ay para lalo mo siyang lapitan at magkwentuhan kayo. Ganon din po ang Panginoon, hindi siya disappointed sa'yo. Alam niyo kung bakit siya hindi disappointed sa'yo? Hindi dahil sa mga ginawa mo, kundi dahil sa mga ginawa ni Kristo para sa'yo. Kaya ang Diyos, every time ka makipaghuntahan, by faith, tingnan mo siya nakasmile. Because you are karito accepted, highly favored, not just favored, highly, mataas. Alam mo sa ibang definition, tinignan ko po ito, with special honors. Ganon tayo iniestima ng Diyos. Yung ibang tao, ibang Christian, kaya pa nagpipraise lang, ako po, natatakot sa Diyos. Huwag kayong matakot. Highly favored ka. God so loved you. Hindi ka lang basta accepted. Palapaan natin ang Panginoon. And by the way, for newcomers, yung pong word na accepted dito or karito, dalawang tao lang ang tinawag sa New Testament. Alam mo sino yung una? Si Birheng Maria. And then tayo mga mananampalataya. Kaya yung panalangin na nakasanayan natin before, di ba? Narinig natin. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, tayo rin po. Pero hindi tayo aba. We are highly favored, greatly blessed and highly favored. Kaya mali yung aba eh. Aba, Ginoong Maria, ginawa pang lalaki sa Maria. Babae siya eh. Nakuha niyo, church? Amen. Ang ganda ng gospel. Now let's go back to our question. What is the difference between carnal mind and spiritual mind? Ito yung sagot natin. A carnally minded person is consumed by sin consciousness. Ano yung sin consciousness? Constantly aware of his failures and shortcomings. Ito yung propensity ng tao eh. This focus on sin creates a cycle of guilt and condemnation, hindering a believer's ability to experience the freedom and victory available through grace. So, kaya pala, sabi ng ating key verse for today, for the be carnally minded is death. Imbes na nai-enjoy mo ang buhay mo, na malaya at nananagumpay, pinipigilan ka ng iyong pagiging sin-conscious. Proverbs 17:15. Ito pong bagay na to, kung Christian ka and still you are carnally minded, this is an abomination unto the Lord. Romans 8, verses 7-8. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So pag carnally minded po kayo, you are not in agreement with God. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon sa kanyang salita. Verse 8, so then, those who are in the flesh cannot please God. Kaya pala ayaw ng Panginoon, na tayo po yung maging carnally minded, it could lead to death. Now, ano naman po yung spiritually minded person? He is consumed with a consciousness of righteousness where they focus on their new identity in Christ. As what? As righteous and forgiven. Church, you are forgiven completely. Allowing them to walk in freedom and victory. Kaya po tayo nakakalakad, nananagumpay sa lahat ng ginagawa mo, kahit may mga problema ka sa iyong mga tabi, pero alam mo, Panginoon, problema ka lang, may Diyos ako. Yes. Amen. Palapaan natin ang Panginoon. Usually tayo po, pag may problema tayo, lumalapit tayo sa Diyos, kinukwento natin yung problema natin. Sabi ng Panginoon, wag ganon. Alam ko ng problema, wag mo ikwento sa akin yan. Ikwento mo sa problema mo kung gaano kalaki yung Diyos mo. Baliktad, Ang galing ng Panginoon. Romans 8, verse 6b. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Psalm 91, verse 16. Last verse. With long life, I will satisfy him. Sino dito gusto ng life na satisfied? Amen. Ito ang sikreto, and show him my salvation. Itong sabi ng Diyos. You know the word salvation in this passage? The Old Testament was written in Hebrew. Tandaan niyo po yan. Yung New Testament written in Greek. Now, bakit po natin binabalikan ng Hebrew? Hindi po para magpasikat tayo, para po makuha natin yung katas ng mensahe. Now, how to live a long and satisfying life? By focusing your eyes unto God's salvation. Yung word po na salvation dito, it's Yeshua in Hebrew. Alam niyo sino si Yeshua? Jesus Himself. So church, imbes na maging sin-conscious kayo, that could lead to death. B, instead of sin, tanggalin niyo po yung I, palitan niyo ng S, ng O, maging son-conscious tayo.
by focusing your eyes unto Jesus and His finished work on the cross, you will experience long and satisfying life. That is, being spiritually minded leads to life and peace. Kaya nananagumpay tayo sa buhay, hindi tayo kagaya ng mga tao sa mundo. And sa mga kinakaharap natin, this is our training for reigning. Mga problema kinakaharap nyo, pagkain lang yan. May magandang ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. Amen, church? Sige po, are you blessed? Pwede natin palapakan ng Panginoon? Amen? So mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kinakaharap. Pero ano lang yan? Training for reigning yan. Pinaghahari tayo ng Panginoon. At tignan mo ang sarili mo. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Pwede po ba nating i-declare yun sa ating mga sarili? I am, come on church, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Tandaan nyo yun ha, laging may in Christ. Hindi sarili yung righteousness. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So, gusto ko muna ang kausapin itong mga kaibigan natin. Kung meron man po dito na gusto magkaroon ng relationship with Jesus, kapag kayo po yung nagkaroon ng maayos na pagkakilala at relasyon sa Diyos, you will definitely reign not just in this life, in life as a whole, as opposed to death. Ibig sabihin, hindi mo mararanasan ang kamatayan, bagkus buhay at kapayapaan. Amen. Sabi in Romans 10 verse 9, you have to confess with your mouth the Lord Jesus Christ. At paniwalaan po natin, buksan natin ating mga puso that God raised Him from the dead. Ibig sabihin, hindi po siya nanatiling patay. He is risen. So pray this prayer with me, kaibigan. Sabihin niyo po ito, galing sa inyong mga puso, buksan inyong bibig. O Diyos, kinikilala ko po aking sarili, makasalanan, at walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong kaloob na katwiran at kaligtasan, inaangking ko po ito sa pamagitan ng iyong biyaya. At maraming salamat din po sa katotohanan ng iyong anak na si Jesus, makalipas sa 3 araw ng kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na maguli. Ito ay bilang patotoo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat, O Diyos. Salamat po na ang aking pangalan din ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat sa biyayang ito, O Diyos. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumunod sa panalangin yan, binuksan na inyong mga labi at binuksan na inyong mga puso, ligtas ka na. At huwag tayo maging carnally minded. Huwag ka maging sin conscious. You have to be spiritually minded by being Son or Jesus conscious. Amen. Church, tayo. Kaibigan, welcome to the family of God. Amen. Ngayon, bago po tayo manalangin, before natin i-deklara and confess, pag sinabi natin confess, umasang-ayon tayo sinasabi ng Biblia na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Alam mo yung benefit din po nito, sabi ng aklat ni Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Kayo yun. Matuwid kayo. So, have faith. Ano man po ipagpipray natin mamaya, papakinggan ng Diyos yun. Pero, tayo po muna umawit sa Panginoon as we give praise and worship to the King of Kings. Amen. Oh, we say, Hallelujah. The church, you have won the victory. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. Death could not hold you Amen. down. You are the risen King. You are the risen King, Seated in majesty. seated in majesty. You are the risen King. Once again, sabi ng 1 John 4:17, as
Jesus is, so are we in this world. Kaya nga po mga kapatid, as believers, even though we are facing different challenges today, pero remember that hindi po kalooban ng Diyos na kayo po ay defeated. Victorious na po tayo. Madi-defeat po kayo if you are patuloy po kayo maging sin-conscious or carnally minded person or Christian. You have to be spiritually minded, and that's by being Son or Jesus conscious. Kasi victorious na po kayo eh. Actually, hindi na kayo basta victorious. You are more than a conqueror through Christ Jesus. So tayo po, ang papel natin sa mundong ito at kagalakan po natin, magsisilbi tayong ilaw sa mga nalulungkot, punong-puno ng kadiliman, kasi makikita nila yung anointing ng Panginoong Jesus sa atin. Nagbibigay po ito ng kagalakan sa kanila. So church, dalangin ka po dito sa SG, sa ating church, gagamitin po bawat isa sa atin. Yung ilaw natin na nagmumula sa Panginoon, yung ilaw ng katuwiran niya, ay gagamitin sa mga taong nagdidilim ang kanilang kaisipan. But first and foremost, gusto ko po kayong imbitahan, anything po na meron po nagbibigay na kabigatan sa inyong mga puso, na nagbibigay po ng duda, talaga bang matuwid ako sa harapan ng Diyos? Kaibigan, magpalit na tayo ng isipan. Let us have this repentant mind, or ito tinatawag na metanoia. Be established that you are the righteousness of God in Christ Jesus. So magpipray po tayo today. Pero ang aking pong invitation, ang aking encouragement, as you pray, wag na po kayo magpipray na tinitignan nyo ang Diyos na galit sa inyo. No, as a Christian, hindi siya galit sa iyo. Actually, tuwang-tuwa siya sa iyo. You are greatly blessed and highly favored because you are deeply loved by God. So mananalangin tayo, sasabihin natin lahat sa Diyos na meron tayong malinis na puso. Alam natin, tapos na ang gera sa pagitan natin at ng Diyos. So, magsabi kayo sa Diyos, and then, tingnan niyo po, yung panalangin ninyo, siguradong papakinggan ng Diyos. Basta, be spiritually minded. Amen, church? So, hindi ko po alam ang inyong mga kabigatan sa buhay. But one thing for sure, when we cast our cares upon Jesus, imposible hindi niya buhatin yon because He cares for you. So gagawin natin yung church, pwede po ba? Magpipray tayo, hindi tayo nangingimi, and even those who are watching online, magpipray tayo with all confidence. At ang confidence natin na kay Jesus. Amen, church? So sabihin natin lahat ng kabigatan natin. And then receive all the blessings, all the provisions, all the solutions that He already provided for you. Amen? Okay, let's pray. Aba, naririnig mo po at nakikita mo ang puso ng iyong mga anak. At salamat, Lord, for bringing us into this consciousness as a believer, as a child of you. Matuwid na kami sa iyong harapan. At ang sabi mo sa iyong salita, the prayer of a righteous person availeth much. Kami po iyon. Dito, Panginoon, ang iyong mga anak sa SGC, pinaging matuwid mo. Kaya naman kami po ay with confidence, Lord, lumalapit po sa inyo. At inilalapit namin sa iyo, O Diyos, sa mga bagay na nagbibigay sa amin ng kabigatan. And once and for all, Panginoon, patunayan niyo po sa mga kapatid na ito ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal. May mga pagkakataon, O Diyos, na hindi namin nararanasan ang tugon mo sa aming panalangin. Hindi dahil sa kayo po ang may problema, kundi dahil hindi kami nananampalataya. Kundi dahil kami po ay hindi spiritually minded. But today, Lord, mula sa iyong pagtuturo sa amin, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya na kami po ay maging spiritually minded. Son conscious, righteousness conscious. Thank you, Father God, for this revelation. Church, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Be confident. Sabihin niyo lahat sa Panginoon, lahat ng inyong mga kabigatan. Lahat. And, tingnan niyo po, may kasagutan yan. Yung breakthrough niyo, gaya nung kinanta natin kanina, it's coming your way because God loves you so much. So please, church, open your mouth. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng iyong mga kabigatan. And then thank Him in advance as a righteous person in Christ Jesus. Aba, Father, napapakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Thank you, Panginoon, dahil kami po'y makakalapit sa iyo with all confidence and boldness even until the day of judgment because, Lord, as Jesus is, so are we in this world. Thank you, Panginoon, that you see us in Christ Jesus. Kaya, Panginoon, confident kami. Ano man po mga bagay na
daladalahin na aming mga kapatirang ito. Mga bagay na nagbibigay sa kanila kabigatan. Panginoon, ibinibigay namin lahat ito sa inyo. And we receive all your provisions and solutions sa aming mga problema. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for guiding us in this truth. And all of these things, Lord, we claim in Jesus' name. And everybody said, Amen and Amen. Stay blessed, mga kaibigan, mga kapatid. And see you next. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.